po kaming lumalapit sa iyo, Ama. Hinahandagan ka po namin ng maraming pagpapasalamat sapagkat sa magdamag po naming ipinahinga, ikaw po ang siyang gumabay at nagliligtas po sa amin. Maraming salamat, Ama, sa mga biyaya na ibinibigay mo po sa amin sa araw-araw. Wala pa kaming may tutumbas, kundi lang po ang sa tuwin na paglingkuran po namin ang iyong pong banal na pangalan. Ama, hindi po namin nakakalimutan nilapit ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak na nagsisipag-aral. Pakigabayan mo sana sila, Ama. Pakihandagon mo po sana sila ng mga kagalingan na nangagaling sa iyo nang sa ganon, makapagpatuloy po sila sa kanilang mga paglilingkod sa iyo. Ang aming kumpanya, Ama, hindi rin po namin nakakalimutan. Pagipaspasan mo sana, Ama. Pakilinya mo po sana ang aming kumpanya sa mga kumpanyang nagtatagumpay nang sa ganon, marami pa po silang matulungang mga tao, makagawa po sila ng kaluguran sa iyo pong banal na pangalan. Sa aming pagtutulbaks, gabayan mo sana kami, pakilayo mo sana kami, Ama, sa mga hindi pagkakunawan nang sa ganon, patuloy ka po naming makapaglingkuran ang iyong banal na pangalan. Ang lahat ng ito ay magalang po naming inihiling, kalakip ang kapatawaran sa aming nagawang makasalanan. Sa pangalan po ng Jesus, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Okay, good morning. Kumusta nga eh? Nakadigo saan? Nakaligo na ba lahat? May jigo ko mga pinagdigo siya. So, bago ako magpatuloy, ako nga pala si Safety Dario. No? Safety Dario Di Pesta. Ako yung safety officer ng Dalcon. Siya si, kilala nyo? Baka hindi pa. Matagal-tagal na kayo rito, baka hindi pa. Engineer CJ. Ano? Engineer. Yeah. Engineer CJ baka nundan-dama kayo sa basabalay. So, bilang safety officer, nag-iikot kami. Nang sa ganon, pinapaalalahanan namin kayo regarding sa safety. Alam nyo naman dito na baka delikado na lalong-lalo na yung dito usong-uso yung leptospirosis. Kung hindi nyo na itatanong, mayroon tayong kakilala dito na tinamaan noon ng leptospirosis. Paano nangyari yon? Paano? Yung base sa kwento ni Foreman, yung bigas, yung iniluto nilang bigas, hindi nila tinakpan. Inihian pala ng utot. Ano tawag doon sa Tagalog? Daga. Inihian pala. So yun, nakain niya. So yun yung una. Tapos nagkalagnat, hindi naman niya napansin na leptos na pala. Kasi ang leptos napakadelikado mga kasama. So ano ang dapat natin gawin? So yung mga pagkain natin, yung mga bigas dapat, kapag lumabas na kayo ng barracks, takpan na ninyo. I-safe na ninyo. No? Para maiwasan natin yung posibleng mangyari na hindi karapat-dapat. Maliwanag ba mga kasama ko? At regarding sa safety, ano ang klase ng trabaho na ginagawa ninyo? Ano yung risk na makukuha natin? Pagka nag-uukay tayo sa ilalim, ano yung pwedeng mangyari? Yes, soil collapse. Guguho talaga yan. Lalo ngayon at nag-uulan na. So focus tayo sa trabaho natin. Huwag yung asawa natin ang iniisip natin. Hayaan mo muna si kumpare doon. Magpakasaya sila. No? Focus tayo. Baka mamaya nagkukulaps na yung sa taas. Si asawa mo pa rin ang iniisip mo. Sarili mo nang isipin mo. Hayaan mo na siya. No? Baka mamaya nagkukulaps na. Andun ka pa rin. So, maging mapagmatsyag tayo sana sa mga kapaligiran natin. Ano? Lalo na nag-uulan, malambot yung lupa. Maliwanag ba? Baka yes sir kayong yes sir. Wang kayong nga.
Ah, winlat tangawan. And then, malapit tayo sa daan. Ano yung pwedeng mangyari sa atin? Masagasaan. No? So, dapat aware tayo sa mga nangyayari sa paligid at huwag yung galaw ng galaw. No, galaw ka ng galaw, andyan na pala yung sasakyan, masasagasaan ka rin. So, dapat yung safety ang pakaisipin natin. Yung helmet, wag ninyong kakalimutan na. No, pananggalang ito sa ulo natin. Ano man ang mangyari, mauhulog man yan, may pananggalang tayo sa mga ulo natin. Paliwanag, mga kasama ko. So, yung environmental, ang concern ko lang naman, yung mga mixer ha, no? Yung humahawak ng mixer, kapag may sobra tayong halo, wag nating itatapon kung saan-saan. No. Si Bakko naman maggagawa ng dito, yung mga sobrang halo diyan na paghaluan natin. Gagawa ni Bakko dito ng hukay, doon na itatapon yung mga sobra. Kasi bawal talaga ang waste na itapon kung saan-saan. Maging environmental concern sana tayo. Bawal talaga yan. Katulad halimbawa, nakita nyo sa may location 2 ba yun? O location 3? May mga halo doon. Bawal yon. Bawal magtapon sa mga ganyan. Kasi kapaligiran yan. Yung ibang concern regarding sa environmental, babanggitin sa atin ni Apo Engineer. Bago. Morning. Mamutay kaya. Tagalog. Kilala niyo na ako. May concern tayo sa DNR regarding sa areas. 7 ka lang. May concern sa hunting. Puro yun yung pagtilipyo, kahit anong panghuli. Bawal. Surrender nyo. Tapos sa kahoy, diba kumukuha kayo ng panggatong? Bawal magputol kahit maliit na kahoy. Yung mga nahulog lang na sanga, pwede. Isa pa, pinagbaraksan nyo lahat ng kalat. Dapat malinis tayo dito. Konting kalat lang makikita ng DNR, mag-memo sila. Ganun sila ka-expect. Pag natapos ng project, bago tayo malinis. Awan di wara. Kasi, takpil bayatan tayo, DNR. Sabihan niya yun ako. Ikatawag-tama, chance mo eh. Amin nga warati kitalan, talusan tayo ka. Tapos, safety dapat nakabutas kayo. Correct, butas kayo lantan. So regarding sa environmental pa rin, any concern? Kasi ini-implement natin kapag nag-pull out na kayo, dapat clear. Clear yung barracks, clear din yung utang. Magkakatama. Maliwanag, clear yung barracks, clear din yung utang. Problema, clear na yung barracks, hindi naman clear yung utang. Nagkakaproblema sa management, maraming nagsusumbong doon. So, pakiusap sa mga foreman na sa foreman, saka pakiusapan yung checker. Kasi may memo ang office na i-distribute namin every malapit sa kantina na sa site natin. Na hindi saklaw o hindi responsibilidad ng company yung mga utang ng mga workers. Foreman dapat, dapat ang muna, kilala niya yung mga tao niya na nangungutang. Kasi ang problema, utang doon, utang dyan, hindi na monitor ni Foreman. Mamaya, pull out na sila, kawawa yung maliit na kantina. Maawa naman kayo mga kasama ko.
Maliit lang na punan, inuutang nyo pa. Na, okay lang mangutang, basta at least mabayaran. Maliwanag, mga porman. Oo. ICR. Ilan? Saan ba kayo? Okay lang. Okay lang gawa ng CR. Hindi nagagalit ang DNR. So kung okay lang naman sa DNR, pagawa tayo. Kahit dalawa. Makon kasi yun. Kahit ako, friendly kon talaga ako eh. CR, friendly talaga ako sa comfort room eh. So, ayun si engineer, papagawa daw siya. Okay na yung dalawa? Hindi ko masasagot yan kung papayag si DNR. Tama. Oh. Concern ko ata. Paala pa lang ha. Karamihan mo, no tasay ka, no tibigat ka, makita na tadagajay ko tao, no makigam pala, kin mineral water. Papanang, agmula laya ko na. Ngam nga. Bawal aja ya. Oh, bawal aja. Oh. So, ano pa? Any concern regarding sa pinag-usapan natin maliban sa pagmumukha natin at saka sa asawa nating buwangera? Any problema? Any concern? CR, ano pa? Yung gamot, mag-iwan, ang management magbibigay ng gamot dito para sa first aid. Yun nga pala no, yung first aid, pang first aid lang. Hindi pang tinda ah. Baka mamaya hingi kayo ng hingi. Nagtitinda na pala kayo. May first aid na, may gamot kami dyan na bigyan ng management. Kung na lang, pang first aid lang yun. Pang high blood, pang gamot sa pagtatae, lagnat, ganun. Meron dyan. Alaksan, meron din. Pampatigas, wala. Pampatigas ng muscle, wala. Kung ano iniisip nyo eh. Meron, panguyag. Ano pa, concern? Maliwan sa pagmumukha natin? So, pinasasabi ng management, dapat makauwi kayong ligtas ha. Na, kung uuwi man kayo sa mga bahay ninyo, dapat ligtas. Dapat nakangiti yung mga asawa at anak ninyo. Hindi yung may mga sugat na kayo, may mga putol na kamay, ganun, ano. Dapat safety lagi. Ano, mga kasama ko, nagkakaintindihan tayo. Ano pa? Ano pa? Mapag-usapan natin. Pera? Wala. Pare-pares tayong problema ng pera. Allowance? Si engineer na makakasagot niyan. Hindi. Kung pera, wala. Pare-pares tayong pera ang problema. Asawa na bungangera, problema? Problema nyo na yan. Ano? Kabit. So, yung pagtatrabaho natin again, ulit-ulitin natin. Safety lagi. No, mag-safe tayo lagi. No. Lalo na yung sinasabi ni Kwan, soil collapse, yung pagguho ng lupa, yun yung pinakaka-risk sa trabaho natin. Ano, mga kasama ko? Kanan? Panaginom. Ano? Ginom kayo na lang di, kumar kayo, matlapit-tapit pa.